Now in the morning, having risen along, while before daylight, he went out and departed to a solitary place. And there he prayed. So tingnan nyo ha, si Jesus Christ na anak ng Diyos, mga kapatid. Pagising pa lang ng umaga, madaling araw, mga kapatid, naghahanap agad siya, hindi ng pagkain. Anong hinanap ng Panginoon? Lugar na kung saan meron siyang kapayapaan, meron siyang katahimikan, para ano? Manalangin, hindi para magmukmok. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus-Kristo po ito. Ito po yung Diyos na nagkatawang tao. He is 100% man and 100% God. Alam niya, mga kapatid, kung tutusin, pwedeng hindi na niya gawin yun. Huwag na siya manalangin. Bakit? Anak siya ng Diyos eh. Pero still, dahil siya ay tao, mga kapatid, he's a perfect man, ganun ang ginagawa po niya. Kung ang ating Panginoong Hesus-Kristo, mga kapatid, ay nananalangin, pagising pa lang sa umaga, ay naghahanap na kaagad kung saan niya makakapiling, makakausap ang ating Panginoon. Naghahanap na kaagad siya ng pwesto sa buhay niya para makausap niya ang Panginoon. Gaano pa kaya tayo na nilikha lang ng Diyos, hindi po tayo manalangin? Araw-araw. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Kung si Jesus Christ hindi na niya kailangan gawin yun, pero ginagawa ng Panginoon yun. Gaano kahalaga ang panalangin sa buhay ng isang tao? Kung mahalaga yon sa ating Panginoong Hesus-Kristo ang pananalangin sa kanyang Ama, mga kapatid, mas lalong mahalaga sa buhay natin to. Amen? Hindi natin dapat kinakalimutan ang manalangin araw-araw pagising sa umaga. Bago ka magmumog, bago ka tumayo, isipin mo na kaagad ang Panginoon. Sino gumagawa niyan, mga kapatid? Napagising sa umaga, tinatawag na kaagad niya si Lord at nananalangin siya. And Simon and those who were with him searched for him. So, tinan nyo, hindi siya makita. Bakit? Naghanap nga siya ng walang nakakaalam kung saan doon siya nananalangin. When they found him, they said to him, "Everyone is looking for you." But he said to them, "Let us go into the next towns, that I may preach there also, because for this purpose I have come forth." Ano daw ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon? Para mangaral, pangaral. Bakit kailangan mangaral ng Panginoon? Tingnan natin, tuloy natin. Bakit kailangan mangaral? And he, verse 39, and he was preaching in their synagogue throughout all Galilee and casting out demons. Oh, everybody say amen. Amen. Ano sabi dito? Preaching in the synagogue throughout all Galilee and casting out demons. And everybody say amen. Amen. So ang Panginoon, kapag nangangaral ka, nangangaral ng Panginoon, He is casting out demons. Amen. 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 Kahit ngayon, alam niyo ba, mga kapatid? Kahit ngayon, every time may pinangangaral ang pangalan ng Panginoong Hesus-Kristo, He is casting out demons. Nasaan ba ang demonyo? Kapag wala ka sa Panginoong Hesus-Kristo, ang demonyo ang gustong makasama sa iyo. Kung ayaw mo ang Panginoon, ang demonyo gusto kanyang makasama. Maliwanag po ba, mga kapatid? Kaya tayo, namimili tayo kung sino gusto natin samahan, ang Diyos o ang demonyo. Kung nasa Diyos ka, lumapit ka sa Diyos. Nasabi dito, mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon? He was preaching and casting out demons. Verse 40, now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him, and saying to him, "If you are willing, you can make me clean." Everybody say amen. Amen. So, ano ang meron doon sa lalaki na nagbigay sa kanya ng tapang para lumapit sa Panginoon? Sa kabila ng katotohanan na ipinagbawal sa lumang tipan ng ang mga leprosy ay dapat nasa labas ng kampamento. Ano ang meron doon sa lalaki na lumapit? Dapat nandun lang siya sa labas, pero lumapit siya. Dito sa context, makikita natin, mga kapatid, ang dahilan siya ay nakapakinig ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus-Kristo.
Yun yung nasa context. Ang ginawa ng Panginoon ay nangaral throughout the synagogue and ano yun? Casting out demons. So naririnig niya yun. Ano ang naririnig niya mga kapatid? About the Lord Jesus Christ. About Jesus Christ preaching and casting out demons. Amen po ba mga kapatid? Are you hearing Jesus preaching and casting out demons today? If you are hearing that mga kapatid, then faith will come in your heart. Faith will spring out. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Hearing by the word of Christ. Alam nyo kaninang umaga, tinignan ko sa Bible, ito mga kapatid, yung mga iba't ibang translation. Kasi sa King James at saka sa New Testament, New King James Version, yung Bible ko kasi New King James Version. Sa ibang version like NIV, New Literal Translation, lahat ng yung mga kapatid, kung meron diyang Bible na Tagalog, pakibasa nyo, mababasa nyo dyan, hindi po word of God ang ginamit. Interpreted na ang sabi dyan, by the word of Christ. Yan. Tingnan nyo, di po ba mga kapatid? Makakapakinig lamang tayo kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Hindi basta pangangaral. Hindi basta pangangaral tungkol sa Diyos. Amen? Tungkol kay Kristo. Si Paul po ang nangaral, mga kapatid, ang sabi ni Paul sa chapter 1, verse 16, sabi ni Paul, mga kapatid, "For I am not ashamed of the gospel of our Lord Jesus Christ. For it is the power of God unto salvation." Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga nananampalataya sa Kanya. 1:16 ng Romans. Si Apostle Paul siyang nangaral at sumulat ng maraming aklat sa Bible, mga kapatid. Siya ang nagsabi niya, "I am not ashamed, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo." Ang mabuting balita na gustong marinig ng Diyos, na iparinig, ipahayag sa atin, mga kapatid, ay ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi mabuting balita basta kung anong mabuting balita na ayan, okay na, hindi na umulan, wala na yung bagyo, wala nang lindol, wala na yung bulkan, di na pumutok, o ligtas na po tayo. Hindi lang po yan, kundi yung mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas una ng mga nananampalataya. Ang lahat ng nananampalataya ay magsabi po ng Amen. Amen. Narinig po kayo ng Diyos. Alam nyo yung salvation na sinasabi dito, kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao, hindi ito ang akala kasi ng iba, yung kaligtasan dito, yung maligtas lang sa impyerno. Kapag namatay siya, hindi siya pupunta sa impyerno. Hindi. Yung kaligtasan dito, mga kapatid, is mayamang salita. Mayamang salita, ang salitang salvation dito, mga kapatid, hindi lang po yung maligtas ka sa impyerno, kundi yung panahon natin ngayon ay ilayo ka sa kapahamakan. Kung may sakit ka ngayon, maligtas ka. Pagalingin ka, nandyan yung healing, yung word na healing, nandun po sa salitang salvation. Kaya nga maging yung mga may sakit, mga kapatid, ang gamit ng Panginoon, ang word ng Panginoon, sabi niya, ikaw ay pinagaling. Yung pinagaling na yun, ang salita doon sa English is, your faith has saved you. Save ang gamit. Pero sa English version yan, mga kapatid, na ginagamit is, your faith has healed you. Healed. Kaya yung salitang salvation ay merong kalakip na salitang kagalingan. Kaya yung kaligtasan, hindi lang yung pag namatay ka, ligtas ka sa impyerno, hindi. Maging sa buhay na ito, yung maligtas ka sa kapahamakan. Maligtas ka sa depression, maligtas ka sa addiction, maligtas ka sa pang-aalipin ng mga sari-saring bisyo ng sanlibutan, mga kapatid. Yung maligtas ka sa mga pressure na naglalayo sa Panginoon, maligtas ka doon. At iyon ay mangyayari kung tayo ay nakikinig
ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Kung may nangangaral tungkol kay Kristo.